Mula 1960, 3 miyembro ng pamilya Joson ang nagsasalitan bilang gobernador sa probinsyang itinuturing na rice granary ng bansa. Pero sa unang pagkakataon sa loob ng 56 na taon, walang Joson na lalaban para sa pinakamataas na pwesto sa Nueva Ecija. Tanggap ko din naman na hindi naman pwedeng habang buhay ang isang pamilya sa isang posisyon. Kagaya sa amin, naintindihan ko na yung mga taga Nueva Ecija ay humanap ng iba. Kumbaga, gusto nilang subukan. Ang magkaribal sa Nueva Ecija ngayong eleksyon, si dating Congressman Rodolfo Rodi Antonino at si Congresswoman Cherry Umali, na misis ng incumbent governor na si Oyi Umali. Noong 2010, pinutol ng mga Umali ang nooy tila di matitibag na hawak ng mga Joson sa Kapitolyo. Si Governor Oyi tumatakbong muli sa pwestong iiwan ng kanyang misis sa 3 distrito. Sa tagal ng kanilang mga karera sa politika, ngayon palang maghaharap ang mga Antonino at Umali. Tumangging magbigay ng panayam ang kampo ng mga Umali, ang kanilang karibal, palaban. A good governor is one that knows what the problems are. Yung paa niya nakaapak sa lupa. No? Hindi yung nakalipad yung governor na sa taas ng lipad, hindi na niya makita yung anong mga problema sa lupa. Wala man sa karera para sa pinakamataas na pwesto sa probinsya, ilang kasapi ng pamilya Joson tumatakbo pa rin para sa mga mabababang posisyon. Si Ray at Edward Tomas Joson, kandidato sa pagiging miyembro ng Sangguniang Panlalawigan. Si Josie Joson, na nabigong mabawi ang governorship mula sa mga Umali noong 2013, tumatakbong kongresista ng unang distrito. Nabibilang ang Nueva Ecija sa mga vote-rich provinces sa buong bansa dahil sa mainit na tunggalian sa politika at mga kaso ng election-related violence. Parati itong nasa listahan ng election hotspot ng COMELEC. 17 sa 32 munisipyo at syudad ng probinsya kabilang sa PNP Election Watch List noong 2013. Whether they're private armies, private guns for hire, what is important is that the COMELEC recognize that there's a escalating problem of violence here in Nueva Ecija. Pero sir, as far as the Antoninos are concerned, masabi po natin na wala po kayong private army, Wala, no, I've not had. I'm not more worried about protecting myself. What I'm more worried about is protecting the people that support me. Sa ulat ng Generosa Commission na sumuri sa private army sa bansa, 15 ang Nueva Ecija sa mga probinsyang may pinakamaraming armadong grupo. Leigh Alves, GMA News.